free kami na kumukuha ng itlog dito. Hindi tulad dun sa facility 1 na kailangan namin pumasok sa loob para lang makuha yung mga itlog, which is kawawa yung itik kasi mailap sila sa mga tao. Matibig store. Sige, concern ko lang, curious ako sa tubo ito, sir. Yes sir, tubo po. Tapos may hose, no? Nakapasok sa hose, no? Binalot namin siya ng PE hose. PE. Pero hindi siya basta-bastang binalot lang sa PE hose. We make sure na yung GI pipe Morning. Balik mi sa farm, guys. Kami nga farm. So, taron dali. Utang dali. So, Musulod pa ko, di na. Pwede no? Sulod ko diya? Sige. Yan ang farm. Hi sir! Landong. Alright, manang farm atong vlog ni guys. Good afternoon. Again, tayo sa farm na sinusupay natin ng itik guys. So, bumalik ulit tayo dito. Gawa po ng mayroon po tayong hinatid po na ducklings na nalaking po. So, tara, sundan niyo ako para ma-update tayo sa after 2 days, no? Nahatid natin ng ducklings. Tara. Shout out sa mawak ng cellphone. Si Leo Vince. Naka-zoom in, zoom out na. Naka-zoom out na. Zoom in. Zoom out. Okay. So, ito dati, wala pa tong pathway, no? So, na-semento. Ito yung storage, first storage nila na lagyan na ng feeds. Partner yan sa isang building, yung nauna natin. That building is 7 months ago. Of course, yung itik 7 months ago, 7 months old na din. Tara. Maganda dito kasi hindi siya disturbed. Yung nakikita nyo, 300 meters above sea level tong area, elevation niya. No? Ang tubig naman dito, yung na-vlog natin, ay deep well na yan. Yan, deep well na yan. Yung before, rainwater yung sa baba. Yung may butas yun dyan, napabako nila. Yung sa baba mismo. So, yung unang building guys, no? Nakita nyo. Unang building. At yung ginagamit namin dito na feeds is sarimanok na duck layer. So, good news na yung bago. Dito, gumagamit pa sila ng half rice hull, yung paitlugan. Yan naman, wala na talagang rice hull na magagamit. Pero, pan lang, except sa paitlugan. Ano yung setup guys? Welcome sa bagong farm located po dito sa Southern Mindanao. After 2 days, you can see left and right, na-vlog ko to kahapon. Storage, ito storage yan, lagyan na ng feeds. Ito rin storage. Ano yan?
entrance rampa, yung hallway. Tara. Hi, kumusta? Good morning! Hello! Ay, dagko na. Kita mo. Yeah, taas mo yung statistic. Kondo. Uy! Ikuha na, uy! Good morning! Ay, grabe. Cute kayo. Dari, ito yung kwan. Yung itong brooding na guys, pagka after 2 weeks I think, no? I-kwan na to, tatanggalin na to mismo. Tapos dito na sila. Ito na yung permanent nila na cage. No, na divided by na po to ng kwan, nahati na po. Ito na yung pakainan. Paano ba? Wala ba tayong kwan dito? Dito, kita mo pataas. Yeah, paano ang design niya? Sa likod pala. Yan, ngayon yan. So, dito tayo. Sige, sabihan natin yung scissor. Ito na yan, kita mo. Hello! Sige, pataas mo dyan dito. Doon sa banda. Sir, kumusta yung itik? Okay lang. Kita mo si itik. Si itik, si Sir Day. Si ano nga yung nickname mo? Dave. Si Sir Dave. Sir Dave, pangalawang batch mo na to na Opo. hatid namin. So, kumusta yung production yung nauna? Sa ngayon yung production 7 months old. Production ng facility 1 goods naman kasi nasa ano siya 83 to 85% yung production niya daily. Depende na lang talaga kung malamig at saka mainit. So merong days na medyo bababa siya, 82. Pero pag peak niya nasa 85 hanggang sa 88. So maganda yung egg production niya. So, ilang months siya bago nangitlog no? From ducklings natin. Mabot kaya siya. Minsan kasi may nangingitlog from day 1 to 4 months. Ganun pa sa inyo? Mga 4 months, no? Yung sa amin, iba yung sa amin kasi hindi na siya hindi na siya umabot ng hindi na siya umabot ng 4 months. I think nasa siya 3 months 4 weeks. to 3 weeks. 3 months, 3 weeks. So almost 4 months na din siya. Hindi ko sure bakit early sila ng itlog. Pero siguro big factor yung yung cages nila, comfortable sila masyado at saka hindi naman sila overcrowded. Kumbaga masaya sila at saka binigyan nila kami ng itlog ng mas malaki. So, doon sa pag-start ng concern, yung pag-relay ng itlog, tanong natin yung mortality, yung prolapse. May prolapse ba tayo na experience? What do you mean, yung sir? yung point na Sasabog? Oo, sasabog. To tell you honestly, meron kaming na-encounter na sumabog yung puwet niya. Pero only few lang siya. So sabihin na lang natin, nung nasa 3 months and 3 weeks, siguro naka-encounter kami ng isa. So alam talaga namin na early siya. So yung ideal kasi na maglilay yung ducks, usually talaga mahigit 4 months. Tama sir? So medyo maaga lang talaga yung itik namin. So grateful kami at saka yun, medyo na-worry din kasi meron kami na-encounter na mortality during that time. Merong sumabog yung puwet at saka isa din yung kasi sa amin, isa sa problem namin kasi yung obesity ng na mataba yung mga itik namin. It's because of the design of our facility. Oo. So, given naman siya kasi it's our first time to be in this business. So, nobody's perfect. So, kumbaga, nasa learning curve kami. So, okay lang din kung meron kaming mga mortality, merong sumabog na puwet, charge to experience. And we are looking forward sa second facility, which is itong building na nakikita. So, ang galing, no? Kasi ang second batch nyo is ito na, fully hanger na po. Fully hanger na siya. Grabe no, rin ang investment. Investment pala. So guys, sir, maraming salamat po. Musta yung document natin?
Sa ngayon, okay naman Kaya na yung out of 1,000, merong Yung- 16 na ano. meron tayong mortality. 16 na mortality. Siguro given na ano na yung travel, sa travel, na-stress sila masyado. And we are lucky enough na si Sir Leo yung nag-provide sa amin ng ducklings kasi meron niya yung Salamat. ducklings. Salamat Sir Leo. Salamat po sa pagtitiwala sa inyo po dyan, sa mga nag-iitik. So, hopefully marami pa kami tawag dyan, ma-contribute, lalo na sa vlog nito namin ni Sir Dave. Maraming ma-inspire po. Patuloy po tayo sa pag-iitik kasi po pag may market, di ba, naka-align tayo sa market dito sa Davao. Yes po. So, ito yung bagong design, sir. I-con ko muna. Ipapakita natin. So, paano siya, no? Built-in, ano? Yes sir, ito yung automatic feeder natin. So, dito na ang kwan. Dito natin ihuhulog yung lahat ng feeds. Grabe, no? Tapos ito yung petlogan. Pakita mo Yes na. po. Pakita mo dito. So, kung kuhan, ito na. Dito na siya Paggabi, ganito yung niya. Nakaganito Ganyan. siya. Tapos kung pinakakita mo sa video. Dito. Kasi during the gabi, pumupunta Kita sila mo. dito eh. Pumupunta sila dito. May resal yan dapat. May rice. And pag during the time na nag-harvest na kami, binabalik namin sa ganitong orientation yung cage niya. So, hindi sila lalapit. So, free kami na kumukuha ng itlog dito. Hindi tulad dun sa facility 1 na kailangan namin pumasok sa loob para lang makuha yung mga itlog, which is kawawa yung itik kasi mailap sila sa mga tao. Mabibistorbo Sige, din sila. concern ko lang. Ay, ito curious ako sa tubo ito, sir. Yung Yes sir, tubo po Tapos siya. may hose, no? Nakapasok sa hose, no? Binalot namin siya ng PE hose. PE. Pero hindi siya basta-bastang binalot lang sa PE hose. We make sure na yung GI pipe or yung iron pipe, may primer din. meron siyang epoxy primer or meron siyang paint. So, mas mas matibay at saka iwas sa corrosion. Sabi nang ang taas ng panya, ang floor to elevation niya sa baba. Yes po. Kasi dun sa baba, sir, swimming pool na yun eh. Kasi yung tita ko, gusto ng tita ko, pag pumupunta siya dito sa farm, wala siyang amoy na nakikita. And gusto namin siya i-try kung ma-eliminate ba namin yung yung amoy na galing sa coop nila. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi na 100% walang amoy kasi never been tried pa. Hindi pa namin siya nalagyan ng tubig at saka maliliit pa yung poop ng mga ducklings. Kita mo yung tatil. Taas mo yung bilis ng ng improvement nila. Good morning. Ay na sir, no? Yes, sir. Ito, grabe. Zoom. Ganda. Mag-aalaga yan sir. Ang galing mo talaga mag-manage. Grabe, no? So, ang production soon, papunta pa rin kay Service Bayo. Tama. Yes po. So, ilang months bago na natapos? 7 months, no? Hindi siya totally 7 months. Sinabi ko lang the last video na 7 months kasi siya on progress pa siya. Yung building is 99% pa siya completion. So ibig sabihin meron pang minimal na kailangan ayusin. So sasabihin ko 99, hindi pa siya 100%. So meron pang tao na dito tatrabaho para to make sure na yung operation ng facility to is smooth talaga. Okay. So, Halloween. Whole day. No? Tingnan mo na. No? Oh? Okay. Wala nang kuhan. Wala nang patay kanina sir. Wala sir. Kanina morning, Oh, wala. wala. Good morning! Big. Wala dyan sa tingin.
Dili wala kay sulod. Wala. Para ni sa pan. Quarantine. Muna niya mga So, ito, isolation. ito na yung pan, parang quarantine, ano? Yes po. Kita mo ba yun? Taas, oh. Yun, kita mo. Yan, taas. Elevation niya. Ang deep well dito sa ubos. Nasa ubo, sir. Grabe, standby yan, ah. Diba, di siya malibat sa big screen. Grabe. Ito naman. Hello! Kita mo. Cage. Grabe, oh. Systematic talaga. So, bawat puncher, cage nila. Ilang heads po ang meron. Meron tayong ano sir, majority ng brooder natin, yung capacity niya sa ngayon is nasa 40. Pero meron tayong brooder na naka 55, 51 at saka naka 31. Which is yung bagong replacement ni Sir Leo ng 31 heads. So, anong gamit feeds natin dito? I-promote na natin. JMP1, sorry manok, booster. Tama ba sir? Booster? Yeah, booster po. Kasi Hanggang sa next layer time, natin, no, yung DLP. DLP. Sabi mo na po. Wala namang problema sa feeds guys kung anong available sa market, available sa area nyo po. So, maraming mga feed brand ngayon kung ano yung makasupply po sa business niyo. Yung hindi mauubusan. Di ba? Kasi mahirap naman kung maubusan ng pagkain ng itik, di apektado yung production kinabukasan yun. So, ang galing po. So, ano pa ba? So, amazing, no? Yung kanilang building na building pa lang, libur pa lang. Siguro, I think, milyon na, no? So, yan. Sama ko dito si Sir Dave dito po sa kanilang farm. Dagdag po, again, sa next slide nito, pupuntahan natin yung sa baba. Ayan. Sir, salamat po. Tara. Yun. So, saan mo dito sa namin? Sige, continue. So, storage dito, sir. Ano yung mga feeds? Yes, yes sir. Grabe. Grabe, naghahanap ko eh. Sa pikas po, butahan ko ng itlog. O nanay itlog po. Kani actually feeds lang gihapon ang Feeds nasa gihapon. plan. So, ang nagadali katong wheelbarrow. No? Wheelbarrow, no? Okay. Pan, sana ang Water system. No, okay. No? Yes sir Leo. Kakatapos lang talaga kanina yung piping. So magkulang ni butag tubig. Karon lang yan. Actually, nana na siya tubig atong pagbisita ninyo last time pero karon lang siya natauran og ka ng mga pipings niya. Kumbaga, ibig sabihin, pwede na siya maka-provide og tubig sa mga itik. Grabe ang crispy, no? Kining iya ang forma ba? Eh, ano dano? Alin mo bigyan? Kuha na siya, Sir Leo, drum. Hindi mo dano, gi-fabricate na dano? Kami lang po nag-fabricate na. Kamu lang, no? Mm. Grabe ka, Juan. Sir, kasi nag-design anong building nga? Si Tito ni mo? Si Tito Romel. Siya yun, no? Oo, tapos Engineer man siya, no? dili siya civil electrical engineering siya pero na siya background gihapon sa mga civil works. So kaya gyapon niya mag-design og mga ano. Mao day ang mga advantage, no? Nga kanang farmer o engineer. Mo nang subapog gapong pa. Pero ako tanawa pakita. Dali na ko. Oni ang di pa na ibutakan sa yung tubig. Dili pa. Uga man, no? Uga pa man ang iyang kwan. Oh, Tubig pa man good, pero mali design. yes sir. Tubig ni. Tubig. Ang Drain tubig lang niya ito. is 1 feet Okay. ang kalalom. So hangtod diri siya. Okay. Tubig. Then katong makita ninyo nga pipings sa kanang middle. Ay, Ang purpose, kanino? Oh. Ikaw. ang purpose niya is siya, overflow. Pag mo overflow ang tubig, magawas lang ang excess water pagawas. So ang tubig yun niya sa ilalim is always maintain 1 feet. So pag musaka ang tubig mo beyond 1 feet, magawas ang yung tubig dito sa outlet. Dito na. Wow. Ano? Grabe yun ang mangga diya ba? Magdaghan ng bunga. Tambok yun. Yan ang bunga. So,
Nara, kanina guys, doon tayo sa taas. So, ito naman yung view sa baba. Alay, no? Grabe mga poste. Okay. Sila Sir Dave, nagsimula ho sa tama. Tama ang ducklings na genetic, Iponitic Pinas. Tama po yung management. At saka tama po yung market dito po sa Davao Bahaya Farm. And of course, tama po yung katransact po nila. And guys, maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa aming video. Buong mundo, lahat po nang nagtitiwala po sa amin. Kasama ko po dito si Sir Dave. Maraming salamat. Thank you, Sir Dave. O, kasama po yung aking anak, si Vince, sa video. Salamat po. Bye-bye.